Kung bagalingan sa pagdedma ang pag-uusapan, master na master yan ni Piang Smith dahil di raw uso sa kanya ang magpa-apekto sa bashers. Wala din man ng intriga at isyu ang actress, mananatiling relevant at successful si Piang dahil nga sa husay nito na huwag gawing big deal ang kanigahan. Say naman mga fanay, advantage daw ni Piang ang pagkakaroon ng strong personality pero madalas lang siyang nami-misunderstood ng mga netizen. Oo, Talbog. diba? Grabe din. Actually, nalagpasan niya na kumbaga sa sa C80 nung araw. Pag halatang tayo, yung initiation. Yung initiation na tinatawag, yung pagsubok. Oo, yung mga actually nalagpasan niya na yung matitinding bash sa kanya, 'di ba? Yung lalo na nung kasagsagan nga nung isang reality show, yung pagkukumpara niya na mas better yung kanilang batch kaysa doon sa grabe binash talaga eh. Kasi nakilala yung singer, 'di ba? Kumbaga nasanay na siya. At syempre, marami pang darating na bashing sa kanya, 'di ba? Habang tumatagal siya sa showbiz, naku, hindi mawawala ang mga bashers mo. Piang, kaya maging matatag ka. Pero sabi nga misunderstood lang siya, di ba? Mabuti na lang yung mga fanay niya, lalo si Mami Merly, hello, di ba, naiintindihan siya, di ba? Buti strong ang personality niya. Tsaka ang maganda, di ba, sabi nila nung paglabas niya dahil sila naman talagang pinakamataas ang views talaga. In fairness. Nung batch nila talagang pinakamaraming views na nakuha, di ba? At vindicated siya dahil lahat ng project niya naging successful, yung kanyang serye with ni JM Ibarra. Tapos itong napakahirap patunayan na na itong pelikula, 'di ba, na Almost Us na kumita. Ibig sabihin lang talaga ay malakas ang dating. Made na sila. Oo, made na sila, 'di ba? Parang ang hirap din susugalan mo yung baguhan ng love yung pero kumita, 'di ba? Kahit sabihin hindi ganun ka blockbuster, pero million ang kinita. Ibig sabihin kumita na yun dahil maliit sa panahon ngayon, malaki na yung kita na yun. Malit lang naman ang puhunan ng Regal dyan eh. Almost. Sigurado ka? Sa tingin ko, hindi gano'n kalaki. Bakit alam mo, Romel, sabi ni sabi ni Miss Rosel. Kasi, Miss Rosel, hindi naman sila nag-abroad. Unlike yung mga ibang pelikula na nag-abroad, di ba? Kasi sabi nga nila, ay malit lang ba ang puhunan? Kayang-kaya. At kumita ng bonggang-bongga. At saka walang mga effects, di ba? Ang nagpapamahal minsan sa isang pelikula, yung mga special effects, tapos yung mga out of the country na location, mahal yun, di ba? Minsan din sa talent fee, sa talent nagpapamahal. fee. Pero siyempre naman, alam naman natin sa Piang. Parang feeling ko bilang baguhan, hindi naman ganun kalaki din yung Basta ang mahalaga na patunayan ng Piang tsaka ni JM na kami ay made na dahil ang love team namin ay tinatangkilik ng kanilang mga supporters. Congratulations, JM Piang. JM Piang, hello. And for sure, masusundan ang pelikula nila together. At sabi daw, dapat sa Star Cinema. Actually, dapat talaga. Sana si Direk Cathy Garcia Molina, no? Kasi mga sikat na love teams dati before na nagkanya-kanya na ng landas. Dati sa Star Cinema, tsaka dumaan kay Direk Cathy Garcia Molina. At saka, balik tayo kay Piang. Natuto na rin siya kasi syempre, bilang baguhan nun, minsan hindi mo alam kung ano sasabihin mo, di ba? Mamimisinterpret ka ng ibang tao. Ngayon, for sure, matalino na siya at alam na niya talaga ang sistema at kalakaran sa show. Kasi pagbaguan ka pala, parang makikiramdam. Paano ba talaga dito sa show business, diba? Pero ngayon, kaya niya na. Sabi nga niya, strong na ako. Pero magaling siya sa bugot, bungis-kis-bungis. Parang Marisol Soriano. Oo. Yung akala mo kapag nagsalita ka, okay yun pala hindi. Sa iba. Oo. Pero minsan din tayo kapag sa bigla-bigla, pagsalta tayo, parang wrong choice of word na sinasabi. Di ba? May ganon. Kaya si Piang, maintindihan niya naman fanay. Tikos. Pero sa kaso ni Fang Smith, mukhang ginamit niya ang mga bashers bilang inspirasyon para mas tumatag at mas pagbutihin ang sarili niya. Sa totoo lang, hindi madaling harapin ang kaliwat ka ng puna, lalo na kapag nasa social media ka, at bawat kilos mo ay may opinyon ng mga tao. Pero kapansin-pansin na habang mas maraming bumabatikos, mas lalo rin siyang napapansin at sinusubaybayan ng publiko. May mga tao talagang mabilis manghusga, lalo na kapag sikat na ang isang personality. Minsan simpleng post lang o simpleng expression, nagiging issue agad. Pero magagandang makita na hindi nagpadaig si Piang sa negativity. Sa halip na makipagbangayan o patulan lahat ng bashers, mas pinili niyang mag-focus sa career, supporters, at personal growth niya. Yan ang isa sa mga palatandaan na nagmamature siya bilang public figure. Sa entertainment at social media world, mahalagang matutunan ng isang tao kung paano i-handle ang pressure.
hindi lahat ng komento ay dapat dibdibin. At minsan, ang mga taong malalakas mang-bash ay sila rin yung patuloy na nakabantay sa bawat update mo. Kaya nga sinasabi ng iba na kapag maraming bashers, ibig sabihin relevant ka pa rin at pinag-uusapan ka. Isa pa, malaking factor din ang solid supporters ni Fiang. Kapag may mga taong naniniwala at sumusuporta sa iyo, mas lumalakas ang loob mong magpatuloy kahit maraming negatibong komento. Nakakatulong iyon para hindi mawala ang confidence at motivation niya. At habang tumatagal, mas nakikita ng mga tao kung paano niya hina-handle ang fame at criticism. Ang mahalaga ngayon ay kung paano niya gagamitin ang lahat ng karanasang ito para mas lalo pang umangat. Kung patuloy siyang magiging professional, grounded at positive, mas marami pang opportunities ang pwedeng dumating sa kanya. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang artista ay hindi kung gaano karami ang bashers niya, kundi kung paano siya bumangon at nagpatuloy sa kabila ng lahat. Sa tingin ko, magandang halimbawa itong sitwasyon ni Fiang Smith kung paano nagiging mas matatag ang isang tao dahil sa mga pagsubok at pambabatikos. Hindi biro ang maging laman ng usapan sa social media araw-araw. Isang maling kilos o salita lang pwedeng lumaki agad maging dahilan ng matinding bash. Kaya hanga rin ng maraming tao kapag may isang personality na kayang manatiling kalmado at magpatuloy sa kabila ng negativity. Sa panahon ngayon, napakalakas ng epekto ng social media. Minsan mas mabilis pa kumalat ang hate kaysa suporta. Pero sa kaso ni Fiang, parang imbes na masira siya ng bashers, lalo siyang naging motivated para patunayan ang sarili niya. May mga pagkakataon kasi na ang criticism, kapag tama ang pag-handle, nagiging daan para mas maging mature at disciplined ang isang tao. Mapapansin din na habang maraming bumatikos, mas lalo siyang napag-usapan. At sa mundo ng showbiz at online entertainment, malaking bagay ang relevance. Ang importante lang ay marunong siyang pumili kung alin ang papakinggan at alin ang dapat i-ignore. Hindi lahat ng komento sa internet ay makakatulong at hindi rin lahat ay dapat patulan. Isa rin sa magandang makita ay kung paano siya sinuportahan ng fans niya. Kapag nakikita ng supporters na hindi sumusuko ang iniidolo nila, lalo silang nagiging loyal at protective. Nabubuo tuloy ang mas matibay na connection sa pagitan niya at ng kanyang supporters. At minsan, doon mas nakikita kung sino talaga ang tunay na naniniwala sa kanya. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa bashers o intriga. Mas nakikita rito ang reality ng pagiging public figure na kasabay ng kasikatan ay criticism din. Pero kung magagamit mo yon bilang motivation, imbes na dahilan para sumuko, mas malaki ang chance na lalo kang tumagal at magtagumpay sa industriya. Sa ganitong klase ng balita tungkol kay Fiang Smith, malinaw na sumasalamin ito sa mas malawak na issue ng social media culture ngayon. Yung mabilis na pagtaas ng fame, kasabay na mas mabilis ding pagdami ng bashers at unsolicited opinions. Kung titingnan ng mas malalim, hindi na ito bago sa mga public figures. Sa panahon ngayon, halos lahat ng artista o influencer na sumisikat online ay dumaraan sa ganitong cycle. Papansin, sisikat, babatikusin, hahanga ang iba, mas lalong pag-uusapan. Sa kaso ni Fiang, mukhang nasa bahagi siya ng proseso kung saan sinusubok ang kanyang emotional strength at professionalism bilang public personality. Ang mahalagang punto dito ay hindi lang may bashers siya, kundi kung paano niya ito hinaharap. Dahil sa social media, ang isang tao pwedeng purihin sa umaga at wasakin sa gabi based lang sa isang clip, screenshot o edited content na kumakalat. Kaya malaking bagay kung marunong siyang mag-filter ng noise at manatiling focused sa goals niya. Hindi lahat ng opinion online ay constructive. Marami diyan reaction lang, emosyon lang, o minsan misinterpretation pa. Isa ring dapat bigyang pansin ay kung bakit parang normal na sa iba ang pambabatikos. Minsan nagiging entertainment na ang pag-bash na parang sport sa internet. Pero sa kabilang banda, tao pa rin ang target nito. May epekto pa rin sa confidence, mental health, at overall well-being ng isang artista, kahit pa sabihin nating sanay na sila sa criticism. Kaya sa ganitong sitwasyon, mahalagang support system, fans, pamilya, at trusted people sa paligid niya. Sa positive side naman, hindi rin may tatanggi na ang criticism. Kapag maayos na nahahandle, pwedeng maging stepping stone sa growth. Maraming personalities ang mas lalo pang tumitibay dahil natututo silang mag-adjust, mag-improve at magpakita ng maturity. Kung ang attitude ay gagamitin ko itong experience para gumaling pa, mas nagiging sustainable ang career sa showbiz o social media.
Pero may paalala rin dito, hindi lahat ng bashers ay dapat gawing motivation. May criticism na valid at may intention na magpabuti, pero may iba na purely hate lang. Ang wisdom dito ay discernment. Alam kung kailan pakikinggan at kailan dededmahin. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa isang personalidad na binabatikos, kundi refleksyon ng modern fame culture. Mabilis ang lipad ng pangalan, mabilis din ang hatol ng publiko. At sa ganitong environment, ang tunay na laban ay hindi lang para sumikat, kundi para manatiling grounded, stable at hindi maubos ng ingay ng internet. Dagdag pa sa usaping ito tungkol kay Fang Smith, mahalagang tingnan din kung paano nakaapekto ang ganitong klase ng balita sa mas malawak na kultura ng fandom at online engagement sa Pilipinas. Una, makita dito na sobrang reactive na ng audience ngayon. Kahit simpleng issue lang, mabilis lumalaki dahil sa shares, edits at comment wars. Ang problema, habang mas lumalaki ang engagement, mas lumalakas din ang noise, yung halo-halong opinyon na hindi na laging based sa buong context. Kaya minsan ang isang personalidad, hindi na nakikita bilang buong tao, kundi bilang content na pwedeng pagtalunan. Pangalawa, may epekto rin ito sa mental toll ng pagiging public figure. Kahit pa sabihin ng iba na sanay na sila, hindi ibig sabihin noon ay immune na sila. Ang paulit-ulit na criticism, lalo na kung personal ang dating, pwedeng mag-iwan ng pressure at anxiety. Kaya mahalaga rin na may boundaries ang celebrities. Hindi lahat ng komento kailangang sagutin, at hindi lahat ng issue kailangang patulan. Pangatlo, interesting din kung paano nagiging double-edged sword ang fame. Kapag may bashers, ibig sabihin may visibility ka, pero hindi rin healthy kung ang visibility ay laging konektado sa negativity. Mas sustainable pa rin kung ang focus ay nasa craft, projects at tunay na growth bilang performer o content creator. Sa kabilang banda, hindi rin may kakaila na ang ganitong exposure ay pwedeng magbukas ng mas maraming oportunidad. Maraming artista ang mas lalong sumisikat dahil sa controversy cycle, pero ang hamon ay kung paano ito gagawing long-term career at hindi lang short-term attention. Dito papasok ang consistency, professionalism at magandang handling ng public image. Isa pang dagdag na punto, malaking papel din ng fans. Sa modern fandom culture, hindi na lang sila passive supporters. Active sila sa pagdepensa, pag-share, at pag-shape ng narrative online. Kaya minsan, lumalala ang issue dahil sa fan wars. Kaya sana, mas mapunta ang energy sa suporta at positivity kaysa sa patuloy na sagutan. Sa huli, ang balitang ito ay paalala na ang social media fame ay hindi lang tungkol sa kasikatan, kundi sa responsibilidad, resilience, at emotional intelligence. Kung paano harapin ng isang artista ang ingay ng internet, ang madalas na nagiging sukatan kung hanggang saan siya tatagal sa industriya.